At ayan, sabi sa balitang ito, analyst says this 12-year XRP channel could set the stage for $27. Akala ng marami ay tapos na ang laro. Pero ayon sa isang 12-year chart analysis, mukhang nagsisimula pa lang ang tunay na aksyon para kay XRP. May isang parallel channel na nabubuo simula pa noong mahigit isang dekada. At ngayong February 2026, tinamaan na natin ang tinatawag na generational support. Ayon po sa analyst dito na si ChartNerd, si XRP ay gumagalaw sa loob ng isang higanting parallel channel sa 3-month chart. Yan po ang chart. At ang pinaka-interesting po rito, ang structure na nakikita natin ngayon ay eksaktong katulad ng base, yan, or foundation na nag-trigger sa maalamat na 2017 rally. Yung panahon na lumipad si XRP mula sa sentimo patungong mahigit $3. Ayan, mula cents patungong $3. Nakakatawa na ang pattern na akala natin ay baon na sa limot ay muling nabubuhay. Ang lower boundary ng channel na ito ay nagsilbing matibay na sahig sa loob ng 12 taon. At ngayong 2026, muli itong sinubukan at kinumpirma ng market. Ngayon ay dito na po papasok ang big goal. Kung mananatiling buo ang channel na ito, ang susunod na focal point ay ang midline o ang gitnang linya nito. At magkano ang presyong iyon? Isang solid na $27 per XRP. Base po sa historical performance, ang gitnang bahagi ng channel ay laging nagsisilbing magnet tuwing may malaking rally. Sa kasalukuyang presyo na nasa paligid ng $1.46, ang pag-akyat sa $27 ay hindi lang basta pump. Ito ay isang structured progression na suportado ng mahigit 10 taon na data. Sa kasalukuyan, si XRP ay nagpakita na ng rebound matapos hawakan ang lower boundary. Nakabalik na rin ito sa itaas ng flip support resistance trendline na dati ay nagsilbing harang. Matapos po ang 500% surge noong huling bahagi ng 2024, ang muling pag-reclaim sa trendline na ito ay isang malakas na bullish signal. Yan, ang mga rare structural setups na gaya nito ay hindi madalas lumitaw o magpakita. Kaya kapag ang isang 12-year channel ay nagsimulang magpakita ng buhay, siguradong nakatutok ang mga mata ng buong mundo ng crypto. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang generational lower boundary ay na-test na ngayong 2026. Kaya ang susunod na kabanata ay ang paglalakbay patungo sa $27 midline. Ito na ba ang huling pagkakataon na makikita natin sa XRP sa ganitong level bago ang malaking moonshot? Ang chart lang ang makakapagsabi pero ang structure ay malinaw. At ayan, sabi naman sa balitang ito ay XRP to $21.5. Expert says the start signal for big rally will appear soon. Yan, meron pa ba kayong hawak dyan na XRP? Kasi ayon po sa latest analysis ngayong February 2026, mukhang hindi na lang basta pangarap ang $21 o $21. Ang tanong, handa na ba ang market para sa sinasabing start signal ng isang giant rally? Pag-usapan po natin ang 4-phase cycle na posibleng magdala kay XRP sa bagong all-time high. Ayon po sa crypto analyst na si CW, dumaan si XRP sa 4 na mahahalagang yugto.
Phase 1 ang initial gains, Phase 2 ang correction, at Phase 3 ang mahabang sideways movement. Pero sa kasalukuyang takbo ng chart, malinaw na nasa Phase 4 na tayo, ang tinatawag na breakout phase. Seryoso, ang Phase 4 ay kung saan nangyayari ang pinaka-agresibong galaw pataas. At base po sa data, si XRP ay kasalukuyang nasa labas na ng isang symmetrical triangle. Yan, kitang-kita naman po natin dito sa chart. Ibig sabihin, tapos na ang oras ng paghihintay. Mukhang oras na para sa acceleration. Ngayon ay hindi ito hula-hula lang dahil nakabase po ito sa Fibonacci levels. Meron pong dalawang take profit levels or TP na dapat nating bantayan dito. Ang TP1 ay ang dating all-time high na nasa presyong $3.65. Simple lang, di po ba? Pero ang totoong pasabog ay ang TP2. Gamit ang 6.618 Fibonacci extension, ang target ay papalo sa $21.5. Isipin po ninyo yan, mula sa kasalukuyang presyo, mahigit 10 beses ang posibleng itatalo nito kung susunod si XRP sa historical cycle pattern nito. Pero baka hype lang yan. Ayan, tignan po natin ang volume. Ayon po sa historical patterns, steady ang accumulation volume sa ngayon. Ibig sabihin, tahimik na nag-iipon ang mga malalaking players bago ang inaasahang pagsabog. Kahit ang momentum oscillators ay nagpapatunay na marami pang room to grow sa XRP bago ito ituring na overbought. Sa madaling salita, hindi pa pagod ang trend, nagsisimula pa lang uminit ang makina. Sabi po sa analysis, ang start signal ay lilitaw na very soon. Bagamat wala pong eksaktong petsa, ang structure po dito ng chart ay nagsasabing malapit na ang katotohanan. Ngayon ay tuloy na ba sa XRP sa $21.5 o hanggang $3.65 lang ang kanyang aabutin? Isa lang ang sigurado, ang susunod na mga linggo ay magiging kritikal para sa bawat holder. Sa balita naman na ito, ay meron pong isang pundit na naglabas ng pahayag para sa ating lahat bilang mga XRP investors. Sabi niya, this is all you need to watch to understand the future. Ayan, pagod na ba kayong tumingin sa pabago-bagong presyo ng XRP araw-araw? Sabi ng mga experts, mali ang tinitignan nating signal. Ngayong February 2026, lumabas ang isang mahalagang paalala. Ang tunay na halaga ng XRP ay wala sa hype, kundi sa tinatawag na liquidity migration. Bakit nga ba mahalaga ang liquidity? Ipinaliwanag po ni Brad Garlinghouse na ang kasalukuyang sistema ng SWIFT ay binubuo ng dalawang bagay. Yan po ang messaging at saka liquidity. Ang messaging ay madali lang, pero ang liquidity, yung aktual na perang pambayad. Kung saan ay, ang messaging ay nakatenga lang sa mga bangko. Ayan. Yung liquidity po pala. Ayan, yung liquidity, ito yung aktual na perang pambayad, ay nakatenga lamang po sa mga bangko. Ayan. Ngayon ay dito po pumapasok si XRP. Habang ang lumang sistema ay mabagal at fragmented, ang XRP Ledger ay dinisenyo para maging on-demand liquidity. Sa madaling salita, hindi na kailangang mag-stock ng bilyong-bilyong dolyar ang mga bangko sa iba't ibang bansa. XRP na ang gagawa ng trabaho para sa kanila.
Ngayon ay heto ang nakakalulang numero. Ang SWIFT ay nagpuproseso ng mahigit $150 trillion taon-taon. Ayon po sa naging usapan sa XRP-L Apex, kung makuha lang na XRP ang 14% ng liquidity na ito sa loob ng 5 taon, katumbas ito ng $21 trillion na dadaan sa XRP-L infrastructure. Isipin po ninyo yan, hindi lang ito speculative trading. Ito po ay structural relevance. Kapag ang ganitong kalaking halaga ay dumaan sa network, ang demand para kay XRP ay hindi na manggagaling sa emosyon, kundi sa aktwal na pangangailangan ng global finance. Pero bakit hindi pa ramdam sa presyo? Ayan, hindi pa ramdam sa presyo dahil ang retail enthusiasm ay panandalian lamang. Ang tunay at permanenteng pag-angat ng value ay susunod kapag ang mga institution ay nagsimula ng mag-settle ng payments gamit ang XRP connected systems. Hindi ito tungkol sa pagpapalit sa mga bangko, kundi sa pag-streamline ng kanilang lumang sistema. Ang target ng Ripple ay efficiency at saka cost reduction. Kaya kung investor ka, ang dapat mong bantayan ay ang cross-border liquidity trajectory, hindi ang 5-minute chart. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay kailangan po nating bantayan ang liquidity at hindi po ang ingay. Yan, kung bibilis po ang paglipat ng pera mula sa SWIFT patungong XRP-L, ang market narrative ay magbabago mula sa espekulasyon tungo sa utility-driven valuation. Kaya ano sa tingin nyo? Kaya ba nating kunin ang 14% ng mundo? Ayan, sabi naman rito, market strategist says XRP is less than 10% from big reversal. Here's why. Ayan, nakabang ba ang lahat? Kasi ayon sa market strategist na si Bird, sa XRP ay nasa pintuan na ng isang higanting reversal. Hindi na ito usapang buwan, kundi usapang porsyento na lang. Kulang na lang ng 10% at posibleng magbago ang ihip ng hangin sa buong network. Ngayon ay ano ba itong white line na sinasabi ng mga experts? Ayan. Sa latest chart analysis ngayong February 2026, meron pong isang white resistance line na nagsisilbing kisame ng XRP simula pa noong January surge. Ang presyo ay kasalukuyang naiipit o nagkakaroon ng tinatawag na price compression. Para itong spring na pilit na binabaon. At alam naman nating lahat ang nangyayari kapag binitawan ang spring, di ba? Kapag nabasag po ang linyang ito, asahan ang mabilis na momentum pataas na mahirap pigilan. Napansin nyo ba ang huling pagbaba ni XRP? Mabilis itong nakarecover at ayon sa mga analyst, sinyalis ito ng bearish exhaustion. Ibig sabihin pagod na ang mga gustong magpababa ng presyo. Ang consolidation na nakikita natin ngayon ay hindi senyalis ng kahinaan, kundi paghahanda para sa isang decisive move. Less than 10% na lang ang distansya natin sa resistance line na ito. Konting pitik na lang, breakout na. Ngayon ay balikan po natin ang kasaysayan. Noong early July 2025, dumaan din sa XRP sa ganitong klaseng tight consolidation bago ito lumipad patungo sa bagong all-time high. Ang market ay mahilig po sa patterns at ang setup natin ngayon ay halos replika ng mga nakaraang matatagumpay na breakout. At ayon po kay Bird dito, ang kasalukuyang positioning ni XRP ay nagpapakita na handa na ang asset na sumunod sa yapak ng mga naunang rallies.
Ang masasabi ko po rito ay bagamat wala pong eksaktong petsa, ang structure ng market ay hindi po nagsisinungaling. Ang pagbasag po sa white line ang magsisilbing go signal para sa mga traders o sa atin. Handa na ba ang inyong mga mata sa susunod na 10% move? Ang tanong na lang ay kung gaano kabilis ang itatalo nito pagkatapos ng reversal. Ayan, sabi naman sa balitang ito, XRP absolutely gaps everything else in Korea. Here's the latest. Yan, habang ang buong mundo ay nakatingin po sa charts, may isang bansa na kasalukuyang binubulabog ang crypto market. Sa South Korea, hindi lang basta trending sa XRP. Ito ay gapping everything else. Ano nga ba ang alam ng mga Korean traders na hindi pa natin napapansin? Alam natin ang huling balita mula po sa alamin po natin ang huling balita mula sa Upbeat at saka Bitam. Ngayon pong February 2026, lumabas ang data na nakakashock. Si XRP ay nakapagtala ng mahigit $1.2 billion na 24-hour trading volume sa South Korea. Mas mataas pa ito sa trading activity ng Bitcoin at saka Ethereum. Isipin ninyo yan, sa isang market na kilala bilang retail-driven, mas pinili ng mga traders na ibuhos ang kanilang liquidity sa XRP kaysa sa dalawang pinakamalaking crypto sa mundo. Halos 30% ng kabuang exchange activity sa Korea ay XRP lang ang may dala. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang balitang ito? Sa kasaysayan ng crypto, simula pa noong 2018, ang South Korea ay laging nagsisilbing early warning signal. Kapag nagkaroon ng matinding accumulation at volume surge sa rehiyong ito, madalas itong sinusundan ng malalaking galaw sa global market. Ang Korean Premium o ang hilig ng mga Korean traders kay XRP ay hindi lang basta speculation. It reflects a deep-rooted confidence na madalas ay nauuna sa mga balita mula sa Western exchanges. Kapag kumilos ang Korea, sumusunod ang mundo. Pero bakit ngayon? Habang lumalawak ang cross-border payment infrastructure ng Ripple at patuloy ang development ng XRP Ledger, ang matinding trading interest na ito ay maaaring indikasyon ng institutional preparation. Sabi ng mga analyst, ang ganitong kalaking volume ay hindi lang random activity. Ito ay senyales ng conviction. Bagamat kailangan pa ng confirmation mula sa derivatives market at global liquidity, ang South Korea ay nagbigay na ng kanilang verdict. XRP is the king of liquidity. Ayan, ang masasabi ko po rito ay muli na namang inilagay ng South Korea sa XRP sa sentro ng atensyon. Ang tanong ngayon, ito na ba ang mitsa para sa susunod na global rally? Kung ang kasaysayan ang pagbabasihan, mukhang may malaking paparating. Kaya manatili po tayong gising sa bawat galaw ng volume. At narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Sabi ni Jake Claver, XRP might be about decouple from Bitcoin. Here's signal. Sa loob ng mahigit isang dekada, si Bitcoin ang laging nasusunod sa crypto market. Pag tumaas po siya, sunod ang lahat. Pag bumagsak siya, damay ang lahat. Pero ngayong February 2026, may kakaibang nangyayari. May mga sinyales na si XRP ay handa ng kumalas sa anino ni Bitcoin. Ayon po sa commentator na si Jake Claver, ang XRP-BTC trading pair ay nagpapakita
ng strengthening structure. Habang si Bitcoin ay nagtitrade lang ng sideways o pabalagbag, si XRP ay humahataw. Sa katunayan, nagtala sa XRP ng 16% weekly gain at mahigit 25% advance nitong January. Nakakatawa kasing isipin na dati, kailangan nating bantayan si Bitcoin bago tayo mag-celebrate kay XRP. Ngayon mukhang may sarili na po siyang diskarte. Ang tawag dito ay targeted conviction mula sa mga investors. Hindi lang ito basta chart patterns. May mga fundamental drivers po sa likod nito. Napansin ng mga analyst na ang institutional inflows sa XRP ay mas mabilis na lumalaki kumpara sa ibang crypto assets. Dagdag pa rito ang mga lumalawak na global partnerships ng Ripple sa cross-border payments. At syempre, huwag po nating kalimutan ang usap-usapan tungkol sa XRP ETF. Kahit wala pang kumpirmasyon, ang speculation pa lang ay sapat na para hatakin ang liquidity palayo kay Bitcoin at idiretso sa XRP ledger. Pero teka, gaano ba kahirap ang tunay na decoupling? Sa totoo lang, bihirang mangyari ang ganap na kalayaan kay Bitcoin. Kadalasan panandalian lang ang ganitong outperformance at bumabalik din sa normal kapag nagkaroon ng matinding volatility sa market. Para masabing official na ang paghihiwalay, kailangan natin ng tuloy-tuloy na volume at consistent na suporta mula sa mga institution. Kapag nagawa yan ni XRP sa mga susunod na linggo, dyan na magsisimula ang bagong panahon para sa mga holders. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay nasa krusada tayo ngayon ng kasaysayan ng crypto. Ang mga darating na linggo ang siyang magpapatunay kung sa XRP ay pansamantalang leader lang o kung ito na ba ang simula ng sustained independence. Kaya handa na ba kayo kay XRP na hindi nakadepende sa galaw ni Bitcoin? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.